Hi! Welcome to the vloggers! So it's another Christmas and we're going to Balanga para manood ulit ng MMFF at magre-review kami ng MMFF mamaya. True. At hintayin nyo na lang yun. Okay, bye-bye! Ayan, ayan, mas maganda, mas wide ang aming kuha namin dito. Yes, of course! Ayan. Later, makikita mo kami sa sinyan and the review. Yes, hindi pa namin sure kung ano panonoodin namin, pero mamaya pa namin pag-iisipan kung anong movies ang panonoodin namin. Siyempre, bawal ang camera doon. Mag-review na lang kami yung comment namin. Lahat ng movies. Pag kumakain kayo mamaya. Bye-bye! Guys, so ito na yung aming yearly tradition guys, no, na pag-watch ng mga MMFF films tapos re-reviewin namin. So far nandito kami sa right now nandito kami sa Vista Mall sa Bataan. And ang una namin pinanood is yung A Family of Two by ni Alden Richards tsaka ni Sharon Cuneta. Okay, unang-una, ito yung review ko sa kanya, no. Yung movies, mga feel good movie lang, no, kasi yung director naman talaga nila yun ang gumawa ng yung Family Affair. Ano bang movie yun? Yung last year na parang Family Affair ba yun, or Family Matters yata, at saka yung Miracle in Cell number 7, tama ba? Okay. Siya rin ang director. So mga light movie lang siya, mga feel good movie. And ganun napakababaw lang ng storya. Hindi naman napakababaw, mababaw lang. Mababaw lang talaga yung storya niya. And masasabi ko na naboringan ako. Hindi ko talaga bet yung mga drama ng movie, ano. Medyo naboring ako, nakatulog ako. And well, nakarelate naman din ako, no, kahit pa paano. Siyempre lahat naman tayo anak, no. Nakarelate lang naman. Although kasi buhay pa parehas yung parents ko. So kasi yung movie na yun, para kasing family-oriented type yung takbo ng story. Ngayon, syempre, as a good son, parang ganun lang din naman mapafollow mo kaagad yung story. Wala kang hahabuling scene na kabang-abang. Although maganda yung sounds, yung cinematography nila, okay lang, very light kasi mostly office, bahay lang din naman. Pero yung pinaka story itself, walang hindi ka natitril na kung ano yung susunod. Walang parang suspense. Walang suspense. Wala siyang element of suspense, no. So yun, para sa akin ganun ko ma-describe yung movie na yun. Hindi ko siya masyadong na-enjoy kasi hindi ko talaga bet yung mga drama movie. Although yung mga mga artists is very good in acting. Halimbawa, si Miles Fernandez and Miles Ocampo, sorry. Miles Ocampo, sorry for that. Sharon Cuneta at si Alden Richards. Magagaling sila umarte, magagaling nilang nagampanan yung role na yun. Nga lang, yung story with the element of surprise, hindi masyado. That's my comment. Ito nga nakatulog Ako nga nag-CR. Yun, medyo ganun siya. But ang sabi dito sa amin, parang siya ang pinaka-blockbuster, no. Parang number one siya sa box office. No, so thank you, Glenn. yun ba, number one siya sa box office. Second daw yung Malyari. So, ang second kasi namin papanoorin is yung Malyari. So, yan, para maiba naman, medyo konti.
Definitely kasi sa 10 entry ngayon at sa oras na meron kami, definitely hindi natin papanood lahat. Correct, hindi ka tulad last year, parang nakatatlong movie. Nakatatlong movie tayo. Hindi, may New Year pa naman eh. Oh. Then sa New Year natin, reviewin naman yung iba. No? But for now, medyo sa unang movie na pinanood namin is hindi ako medyo nasatisfied doon. Pero tanong ko, kung sa pangatlong movie natin, ano yung sa tingin mo marirecommend mo na pwede nating panoorin? Kampon. Kampon. Bilang kampong ka ng demonyo. Charot. Wow. Ano kakampon ng kagandahan? Yun, parang yun ang pinagpipilian ko. But wala kasi ni-rewind eh. Wala yung rewind dito. But meron silang Pedro Penduko. So, tatanong namin, kasi ang nanood nito yung kuya ko eh. Yung kuya ko tsaka yung kanyang mga pamangking ko. No? So, not sure kung magugustuhan nila. Pag nagustuhan nila, then by New Year, yun ang panoorin natin. Yes, why not? Malay mo, next Penduko, nandun na si Sarah G. Oh, yeah. So, but for now, as of now, we enjoy that. Yan, ito kami sa coffee project na umiinom. Hinihintay namin yung time ng pangalan nito, ng Malyari. Malyari, yung hinihintay namin yung sa Malyari. So, not sure pa kung sana hindi magsimula ng maaga. Correct. Yung kasi parang may nagkamali yung kanilang projectionist dito na sobrang aga pag medyo ganon. So yun lang, medyo like pag dito kung manonood kayo ng A Family of Two, kung mahilig kayo sa mga light movies lang, no, hindi siya heavy drama, yung mga napaka light drama lang. Yeah, for sure magugustuhan nyo, but para sa akin, hindi ko siya nagustuhan, to be honest. Okay. Rate mo, 1 to 10, ilan? 6. 6? Ang baba naman ng 6. Yung rate ko. Sa bagay, nakatulog ka. Ako pwede ng 7. Pwede yan. Yun, mga ganon ko siya i-rate. So, check natin naman mamaya yung sa pangalan nito. Yung sa sa Malyari. And then by New Year, syempre may mga ibang movies naman by New Year. Thank you so much, Glenn. Merry Christmas. Mamaya later dudugtong namin yung clips nung review namin sa Malyari. Okay. Bye-bye. Alright. Okay, so ayan, naka-record na. So, actually, napanood na namin yung second movie na pinanood namin, which is Malyari. Correct. No, yung Malyari na movie ni Piolo Pascual. This is horror film. No, actually, suspense, and may pagka-period film siya, no? Kasi parang, this is a 3 generations of Malyari family, no? Oh, parang nagja-jump sila sa past tapos sa future din. Anyway, maganda yung movie ni Piolo. Tinatanong ko nga kung sino pa sa artista yung pwedeng gumanap pa doon. And I choose John Lloyd Cruz. Ikaw, ang sabi mo, siya lang. Parang hindi ko alam, hindi ko nakikita. Siguro merong mga artistang pwedeng gumanap dito like John Lloyd Cruz. Pero si Piolo Pascual yung nakikita kong best actor na pwedeng gumanap sa talagang perfect artist na mag-portray nung role na to. So, sa itsura pa lang niya yung parang may pagka, alam mo yung ano ba yun, si may pagka-Abraham Lincoln yung itsura niya dun sa yung style. Yung style niya dun sa pari 'di ba? May pagka-Abraham Lincoln naman. May pagka-Dracula style na no. Actually itong movie na to, Hunter ang dating niya ganun. Hindi mo pagsisisihang panoorin tong movie na to kasi wala siyang dull moments. Yes. No? From beginning until end, panonoorin mo siya kasi hindi mo maiintindihan yung movie, guys,
pag hindi mo siya pinanood hanggang dulo. No? And yung twist talagang sa kalagitnaan, and then yung twist sa dulo, yun ang very surprising yung movie. No? Every ano bang tawag doon, yung para bang chapter, yung curious mind mo, isipin mo talaga bakit nangyari yun, parang ganun. Yung pala may mga succeeding pala na nasa mind, picture, nasa middle na, o nasa middle na ng story, doon mo siya mapagdudugtong-dugtong. Kung i-grade mo yung movie 1 to 10, ilan? Para sa akin siguro kung hindi 10 to 9, 9.5, mga ganun. Ba't hindi mo na perfect? Hindi ko masabi kasi yung perfect yung movie, but masasabi ko na one of the best Filipino horror films na napanood ko. Yes, correct. Kung hindi man ito ang best, one of the best Filipino horror films, guys, na napanood ko. Kasi yung cinematography niya ang ganda. Uy, mali ka doon. Meron, nakulangan lang ako doon. Or siguro dahil binibase ko siya sa, anong tawag dito, sa Transformers, sa whatever, mga ganong effect. Hindi, yung effect niya, hindi ganun kaganda. Halimbawa, yung Twilight Saga, ano ba yung Twilight Saga na yun? Yung may mga wolf and vampire? Si Bella? Twilight na. Yun, Twilight. Yun, parang ganun yung effect. Medyo malayo naman kay Piolo. Nga lang, ang maganda doon, yung story, talagang ifa-follow mo talaga siya. Sa akin naman, yun nga, maganda yung cinematography niya, maganda yung effects. Masasabi ko, maganda yung effects niya. Ang gagaling ng mga artista. Yes. Diba? Para sa akin, Piolo Pascual deserves an award for this film. Kung hindi man siya siguro manalo dito sa MMFF, para sa akin yung arte niya dito talaga naman, yung acting skills na pinakita niya dito, para sa akin sa lahat ng mga naging movie ni Piolo Pascual, this is one of the best para sa akin. One of the best performance na nakita ko sa kanya. At the same time, yung sound effect nila sa sinyan. Yung sound, yung sa sounds nila, guys, yun ang talagang isa sa mga nagdala dito. Kasi may takot yung may kaba. Merong kaba effect, yung gulat effect niya, talagang nandun eh. No? Yes. Talagang nandun yung gulat effect. Dinaan sa sounds no? Dinaan sa sounds. Oh, yes. At the same time, we experience in cinema na may sumisigaw. Yes, correct. Yung mararamdaman mo, parang lahat ng mga kasama mo sa sinihan, parang talagang super engaged na nandun, nakafocus dun sa movie, lahat Oo. Parang makikita mo yung reaksyon ng mga kasama mo sa loob ng sinehan. Actually, yung yung emotions ko habang pinapanood ko siya, naiihi ako. Pero hindi muna ako umihi kasi gusto kong i-continue yung panonood ko sa kanya. Para bang nodal moments, wala kang kailangan iwanan na sandali para hindi panoorin muna. Yun. Yung parang pag umihi ka, may mamimiss ka, no? Parang gusto mo, kung pwede lang mo lang i-post mo muna. Yes, definitely. No, para lang wala kang ma-skip na mga scenes sa kanya. Kasi tsaka ito pala, masasabi ko tong movie na to is maiko-compare ko to sa Insidious. Oo, correct. Kasi yung movie na parang may traveler siya, di ba? Nakakapag-travel siya sa past, nakakapag-travel siya sa Insidious. Ay sa present. Ganun sa Insidious di ba? Yung nakakapag-travel yung kaluluwa niya. So ang kinaganda rin ni Piolo, yung tatlong persona niya, nahati niya yung yung behavior niya, yung acting niya. Alam mo na magkakaiba yung acting niya. Alam mo na siya ito gumaganap bilang ganito, yung isa naman gumaganap siyang bilang ganito. Ang galing ng pagkakaarte niya na nabigyan niya ng hustisya yung kada character. Yun. Kaya para sa akin, sabi ko nga, Piolo Pascual deserves an award para sa pinik. Hindi lang siya, pati si JC Santos. Yes, ang galing ni JC. Ang galing ni JC Santos sa movie na to, na parang kung pang best supporting actor,
talagang deserve ni JC Santos manalo. At the same time, mga kabalin, Pampanga pala ito. Kasi kwento siya nung Magalang. Yun nga, parang inspired siya sa kwento ng isang pari na pumatay ng 57. ng maraming tao. Na parang ano siya, parang hindi yata siya based on true story yata siya. Parang ganon. Parang based on true story siya na medyo fictional kasi nahaluan na ng ibang kwento eh. Hindi naman siya talaga true to life story siya, but parang based siya sa isang parang real life story, no. And masasabi ko din na ito yung movie na dito talagang kakabahan ka dun sa mga eksena nila, no. Yung effects ng ginamit nila dun sa mga tao na yung mga namatay. Ang galing, ano. Tama. Ang galing. At ang kinagaling nun, tinalo pa ni Glenn yung emote ng mga matay. Alam niyo ba? Napakabait niya. In fairness, thank you so much. Sa pang-ilan na natin to? Pangatlo, pang-apat? Pangalawang movie. Hindi. What I mean is yung traditional na nanonood. Nung last year pa kasi. Pangalawang year. Pang second year na natin to. Third na. Yung kay Vice Ganda pa. Oo, yun. Tapos nag-pandemic. Ay, oo. Yung mga nauna pa tayo. Yung mga Siklusyon. Napanood na natin Siklusyon. Oo, pa tama. Kaya may year na parang sorry, nahulog yung mic ko. And I'm very thankful kay Glenn. Promise. Sana i-bless pa siya ni God next year. Yeah, sana. Sana i-bless po tayo. And yun lang, no. Actually, mauulit pa to kasi by New Year, manunood pa po kami ng MMFF dito kasi pag-uwi ko dito sa Bataan kasi yun na yung naging tradition namin. And i-review din namin pero hindi po namin lahat ma-review. 10 to, wala kaming time para panoorin yung buong 10. And parehas kayo may trabaho din nagtatrabaho ako sa Manila, nagtatrabaho siya dito sa Mariveles sa Bataan. So hindi namin let's see next year or this year yung susunod na papanoorin namin. But then ano ba yun? Yung kukunin ko yung time na to para magpasalamat sa kanya. Baliw. and yun, but para sa akin naman sasabi ko, unahin nyo tong Malyari na movie. Talaga napakaganda. Ano, Ako hindi. Ayoko munang unahin yung Malyari kasi pag napanood nyo yung Malyari, parang sisiw na yung iba. Pero hindi ko pa naman nakikita yung iba. Yung ano man tawag dito, yung kay Sharon tsaka kay ano lang. Kasi dalawa pa lang movie po yung napapanood namin. Pero di hamak, napakalayo po ng diferensya. Yes. For me talagang panoorin nyo yung Malyari dahil super duper ang ganda ng movie na to. One of the best horror films and best Filipino film na napanood ko po, mga kaibigan. Ang ganda kasi nung cinematography niya. Okay. That's it. So that's it. So guys, dito ko na i-end tong video na to. So gagawa na lang ako ng part 2 for dun sa papanoorin namin sa New Year. For the next review. Okay. So thank you guys sa panonood and see you guys on my next video. Bye-bye!